2 taon na pong sumusugod kahit saan ang News TV Quick Response Team para magatid ng pinakamalalaki at pinakamaiinit na balita at impormasyon. Sa pagtakbo namin ngayong 3 taon ng aming misyon na ihayag ang katotohanan, inihanog po namin sa inyo ang bagong segment namin na Target Quick Response. Lain po nitong busisiin ang iba't ibang issue sa ating lipunan at sa pinakaunang pagtatanghal po ng segment na ito ay aalamin po natin ang problema ng MRT at LRT at ang siksikan na kinakarap ng ating mga kababayan sa tuwing sasakay at bababa mga ito. Narito po ang aking report. Wala parking lot na kalsada. Usad paugong ng mga sasakyan. Mainit na ulo ng mga commuter at mga motorista. Yan ang epekto ng matinding traffic sa Metro Manila. Bukod sa nawalang pasensya, sa pag-aaral National Center for Transportation Studies o NCTS, hindi bababa sa 1.5 trillion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa mula 2001 hanggang 2011 dahil sa traffic. Ang problemang ito, naisolusyonan ng gobyerno nang ipatayo ang Light Rail Transit at Metro Rail Transit. Mas kilala bilang LRT at MRT. Ang LRT, ang unang mass commuter train na itinayo noon pang 1980. May habang 20 kilometers para sa Line 1 at halos 14 kilometers naman sa Line 2. Ang MRT, itinayo noong 1997, tumatakbo ng 16.9 kilometers. Bawas sakit ng ulo sana ang konstruksyon ng 2 mass rail transit sa Metro Manila. Ang kaso, nakaligtas nga sa build-up ng mga sasakyan, build-up naman ng mga tao ang kalaban sa pagsakay sa tren. Daming tao, tapos paghapon may pila, putol-putol yung pagsakay. Mali, matulak-tulak, parang normal na lang po yun eh. Minsan po, nakakainis kasi matagal, tsaka nalilate ako. Pero bakit nga ba tila walang katapusan ang pila sa mga tren? Itong sinubukang bigyang linaw ng News TV Quick Response Team. Ang stage 1 ng biyahe sa tren, ang pila sa ticket, dito pa lang, ubos oras na. May ticket vending machine naman sa LRT at MRT para iwas pila. Pero teka, bakit sa MRT, ang mga ticket vending machine tila pang-display lang pala? Paliwanag ng pamunuan ng MRT. At ang common na problem sa ticket vending machine is spare parts. And then pangalawa yung kanyang programming na limitado yung kanyang pwedeng basahin na bills. Nakailang ulit na rin tayo nagpalit ng edition ng coins at saka bills. So hindi makaka-cope up yung programming niya doon sa pagpapalit ng bills. Pagpasok sa platform, magandang makipagbrasuhan sa ibang pasahero, gitgita ng labanan ng mga palabas at papasok ng tren. Ang ilang pasahero, di maiwasang dumaing. Bukod po sa maraming tao, siksikan, yun lang naman po yung nakita kong problema. Paglabas ng tren, pila na naman. Mabuti kung tuloy-tuloy ang labas ng tao sa bawat linya. Ang kaso, ang pila, nagsasanga. Ang ilang automatic exit gates, bigla na lang bumibigay at hindi na tumatanggap ng ticket. Ang ending, ang 30 minutong estimated travel time sa MRT, 50 minuto sa LRT Line 1 at 30 minuto na biyahe sa Line 2. Naantala pa, depende sa tagal ng pila. Hindi naman yan binaliwala ng pamunuan ng parehong mass rail transit. Ang lahat ng train natin, bago umakyat sa linya para gamitin, dumadaan ng check-up yan. Tinitignan kung gumagana lahat. Pero ang tanong, bakit mahaba pa rin ang pila sa mga tren na ito? Kasi mass transit yan eh. So don't expect na pag naayos natin lahat ito, lahat ng pasahero mo makakaupo na konbinyente. Bibigyang linaw natin yan sa ikalawang bahagi ng Target Quick Response.